Kung pupunta ng Baguio, paalala lamang po, bawal magkalat, bawal manigarilyo at bawal magmura. Ang sitwasyon sa City of Pines sa unang balita ni Katrina Son live. Katrina. Ivan, para nga sa mga turistang magpupunta dito sa lungsod ng Baguio para gunitain ang Semana Santa, paalala ng mga otoridad sumunod sa mga city ordinances. Kahit summer, ilang araw ng makulimlim at panay ang ulan sa Baguio City. Tamang-tama para sa mga umaakyat dito na gustong takasan ng init sa Metro Manila at ibang lugar. Naisip namin na mag-Baguio kasi unang-una yung init ng Manila. Nagbibisita iglesia, nagdarasal at nagninilay-nilay na rin dito ang mga turista, tulad ng magkakaibigang ito na mula pa sa Angono, Rizal. Yearly po meron kaming iba-ibang lugar na binibisita. So ngayong taon, Baguio kami na mas okay naman sa amin kasi mainit sa Manila. Base sa datos ng Baguio City Tourism Office, noong nakaraang taon ay nasa 100,000 na turista ang dumayo sa lungsod noong Semana Santa. Yung aming kasing statistical reference, yung data that we gathered, medyo conservative kasi we're only getting those from accommodation establishments that we have in our list. At inaasahan din daw nila na mas aakyat pa ang bilang ng mga magpupunta rito ngayong taon. Paalala nila. We are advising and requesting our visitors na to find na lang where they can park their cars, preferably kung saan sila nag-stay. No smoking din daw sa buong syudad at bawal daw magmura dito lalo na sa lugar na maraming bata. Bawal magmura, bawal magkalat. Yun yung natandaan ko. At saka bawal manigarilyo. Napakaganda po kasi well discipline po ang mga tao. Ivan, may pakulo rin nga dito ngayon sa lungsod ng Baguio. Naghahanap sila ng lucky summer visitors. Ang kailangan daw magbabarkada, hindi lalampas sa 10 at first time dito sa Baguio. At kapag napili, sila raw ay mananalo ng all-expense trip by the local government nga at ng ibang mga grupo at ililibot sila di lamang nga dito sa Baguio kundi pati sa Benguet. Ivan? Wow, may lucky tourist ha. Pero paano naman, Katrina, kung sinuwerte ka na ikaw yung mahuli doon sa paglabag ng ordinansa? Halimbawa, sa pagmumura, paano ba nila ginagawa yan, Katrina? Paano nila binabantayan yung pagpapatupad ng mga ordinansang yan? Alam mo, Ivan, aminado nga sila na sa dami daw ng magiging turista dito sa lungsod ng Baguio ay may hirapan nga raw sila na talagang i-monitor kung sino nga ba yung mga nagmumura at hindi at sino nga ba yung mga sumusunod sa city ordinances at hindi. Ang very, very strict na ini-implement nila ngayon ay yung in terms sa pagtatapon ng basura. Kailangan daw itapon yan sa tamang basurahan nga. At yung sa traffic, kailangan daw kung sakasakali, i-park na lang sa sasakyan sa kanilang tinutuluyan at saka mag-commute na lamang daw. Pero in terms dyan sa pagbumura, kailangan lang daw mag-ingat sa pananalita doon sa mga places o areas na maraming mga bata. So sa ngayon, yun muna yung ginagawa nila at constant na paalala sa mga pumupunta dito sa lungsod ng Baguio na may city ordinances itong lungsod na dapat sanang respetuhin at sundin. Ivan? Tama. Pinakamainam dyan, behave na lang tayo sumunod sa mga batas at ordinansa. Maraming salamat sa iyo, Katrina Son.